I would like also to thank yung mga bago po nating bisita from Universidad di Dagupan. Ayan po. Ngayon lang po ata ngayong maka-attend for this lay forum. Ayan, so this lay forum po ay ginaganap po every month po. Didiscuss po ng ating mga magagaling na doctors here at the Medical City, Pangasinan. Ayan, so hopefully after this topic, may mga matututunan po kayo, okay? So ayan po, good morning po ulit. And sa mga may gusto po na umattend po at makinig po, may mga available seats pa po dyan sa likuran. Then, you can attend po and listen po sa ating lay forum po. Right? So, bago po tayo mag-proceed sa ating lay forum, magkakaroon muna tayo ng fun games muna. Kahit 5 games lang. Ayan. So, I think, pwedeng pa share dito sa screen. Okay? So guess the picture, right? So eto medyo challenging ngayong games natin for today's fun games kasi last month parang medyo easy lang yung mga laro natin. So this time, binigyan din natin ng quiz. So 5 lang naman po for today's umpisa natin and then later after the discussions, may 5 pa rin tayong games po. Ayan, so pwede na, start po tayo? Okay. Sa mga Universidad di Dagupan, I know bago lang po. So I think medyo mahirapan sila for this game pero guess lang tayo for the game. So this game requires you to answer in which month this lay forum was held. Okay? So 5 lang naman to. Okay, so play po natin isa po. Are you ready po? Sa mga Boracay Bulacan and sa Herrero Perez, ready po kayo kasi I think masasagot niyo po ito dahil lagi po kayo dito sa po natin, sa lay forum. Alright, so proceed na po. Now, eto po. In what month was this lay forum held? Of course, di pa siya, taas lang po yung kamay. Alright, si ma'am, ano po yung month po ito? April. April, tama po ba? April. Check po natin. Tama po, April. Congratulations po ma'am. Bigyan po natin ng prize si ma'am. Bigyan po natin ng chocolate at ballpen po. Alright. So yan, easy round pa lang naman yan. So may 4 pa. May 4 pa po. Pwede po kayo mag-guess. Paano lang po yung natin. Alright, next po. This one. Kailan ginanap tong lay forum po? Si Dr. Kamagay po to. Okay. Wala yung iba. I was expecting na marami po tayo ngayon. So, taas lang po. Taas lang po yung kamay kung sino may gusto mong sumagot. Kahit guess. Ayan. I think nauna po si... tingnan natin kung kaya mong ma-solve po ito. Alright. So, anong month po ito ginanap? March po. March ba? I think... mali po. Dito po. Okay. Si ma'am. February. Ayan. February po. Congratulations po, ma'am. Alright, 2 pa lang naman niya. May 3 pa tayo. Pwede pa tayo mag-guess. Wala kasi yung iba, pero try lang natin. Baka mahula ninyo. Okay? Next po. This one. Sige, may nag-task. Sige natin, tingnan natin. Try natin si ma'am. Alright. Guess, anong month ito? Okay. March po. March. March ba? Mali. Tingnan natin si sir. Ano ba ang month yan? January po. January. Okay. January nga ba? Check na natin. Tama, January. Congratulations po. Bigyan po natin ng chocolate tsaka ballpen si sir. Okay, 3 na. May 2 pa. Alright. This one. Taas ang kamay. Dito. Bakit ba? Bakit wala kayong tataas? Parang mas alam pa ng mga bago natin, Okay, sino po yung nagtaas kanina? Si ma'am, okay? March po. March ba? Tingnan natin, March ba? Check natin. Correct, March. Okay, pang-4 na yan. So, for the last, ayan, binigyan ko lang ng kahirapan ng konti. Game. Ayan.
Okay, clue. Last year. Last year. Taas lang kamay. Pero piling ko nauna na si ma'am. Sorry, I have to... Okay, guess ma'am. Kung anong month po ito. May, sir. May. May. Okay, May ba? Mali. Okay, last na to. Sino mga kasagot? Okay, si sir. Try natin kung kaya mo, sir. November. November. Tama ba si sir? November. Correct. Tama po. Ayan. So, meron pa ba? I think wala. I think wala na. Okay. So, congratulations po sa ating mga bago. At ba't parang mas maraming nasagot ang ating mga bago po? Ayan. So, okay. So, I think yan na muna tayo. Tumayo muna tayo lahat for the singing of our national anthem. At the same time po sa ating opening prayer po. So, may I call Shian po for the opening prayer. Let us all bow our heads and feel the presence of the Lord. Dear Lord, thank you for bringing everyone here safely as we all gathered here today for this wonderful and beautiful purpose. We commit this event into your care. Preserve and protect everyone here from any harm. Let this event go on smoothly and let us fulfill our purpose for being here today. Let your love lead everyone here today. May we love and serve each other as Jesus showed us. We all ask this in the beautiful name of Jesus. Amen. Please remain standing. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hiniram, tuyan ka ng magiting, sa mandulubi, di ka pasisipin, sa lagat at puso. Sino yan? Langit kong buhaw, may nilalang sa awit sa kayang minahangapal. Ang tuwid at tuwid na nagdidilig, ang tuwid at araw na kailan, hindi magdidilig. Ang araw ng luwan at ibang sitan, buhay ay namin sa Pinoon. Ang hinaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay po, wala munang uupo. Wala munang uupo. Ayan. May nakalimutan tayo. Okay, so kailangan muna natin mag-exercise. I think yung iba kasi, ang topic po natin kasi is all about gout. So, I think kailangan muna natin mag-exercise at energize aside sa games natin kanina. Okay, so bago tayo umupo, mag-exercise muna tayo. Kahit short lang naman siya, alright? Okay lang po ba? Itaas po natin yung ating kamay at i-shake-shake po natin. Ayan. Shake, shake. Shake, shake. Yan. Galaw ka, shake, shake ka. Ayan, sige lang, game. Sige po. Tapos, i-ganon po natin. Ayan. Bibilang po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Baba po natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so ganito. Ganito, gagamba. Kembo po natin. Yan, ganyan po. Ayan, ikot lang natin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Balik po natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, and 2, and 1. One more. Dito po sa paa. Dito sa tuhod pala. Sorry. Ikot din po natin. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, ikot po natin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, isa pa po. Talon naman po tayo. Pwede mo ba tumalon? Ganito lang po tayo. Jump lang ng konti. Okay, para kahit mainit, gawin natin. Okay, for the last. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, sige, clap po. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 7. Yung iba hindi gumagalaw. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright. So, sabihin mo natin sa ating kasama, sa katabi, magandang umaga. Okay, mas maganda ka pa sa umaga. Okay, wala pa ako sinabing upo, pero sige, upo na po. Alright? Okay, so again, good morning po. I am Bernard Calderon. I am Digital Marketing Assistant here at the Medical City, Pangasinan. I am your host for today's Lay Forum po. And welcome po sa ating mga attendees po natin ngayong araw. And then, naka-live po tayo sa Facebook page po ng The Medical City, Pangasinan. Alright, sa mga may gustong malaman pa sa ating mga like sa mga iba't ibang sakit at paano natin ito naiiwasan, you can visit our Facebook page and then nandun din po yung mga previous Lay Forum po natin para pakinggan o panoorin po yung mga dati nating topic. Ayan, so mamaya po after the Lay Forum, bago yung pong speakers, I'm sorry, may mag-a-ask po kayo ng questions after po that. Hindi lang po kayo, mag-entertain po kami sa mga viewers din po natin sa Facebook page po natin. Okay, this one po, present ko lang po. After our speaker po na mag-discuss po mamaya, pwede po kayong magtanong. And then kapag nagtanong po kayo, may magkakaroon po kayo ng 25% discount coupon. So magagamit nyo po ito kapag nagpa-laboratory kayo or nagpa-imaging services po kayo here at the Medical City, Pangasinan. Present nyo naman po itong coupon. And then, bigay lang po natin sa billing kapag mag-a-avail po nitong coupon po. Sa mga ano po natin, yung mga last month pa, mga previous, ginagamit niyo po ba itong ano po natin? Pwede niyo magamit to. At actually, ito yung pinakamalaking discount po natin para sa imaging at saka laboratory test po natin. Again, sa mga students po natin sa UDD, pwede din po kayo magtanong later on and then makaka-receive po kayo nito. Alright? So without any further ado, we have to proceed our Lay Forum na po, our topic. So I will call our Chief Medical Officer to give us a message po. Right? So may I call Ms. Dr. Christopher and Toria po. Paka naman po natin. Hello, good morning again. Sana hindi kayo magsawa sa amin, no? So, welcome our dear BHWs, yung very, very loyal customers namin dito. Pareho na tayo ng uniforme. Lagyan lang ng TMCP. Pareho na tayo. So anyway, thank you sa Herrero Perez, also Bolosan, nawa. Tapos Pantal, wala pa atang Pantal. Mukhang nagsawa na ata sila. We have the students here from FINMA, no? FINMA? Wow, very good. Very good representation ngayon. Kasi medyo konti-konti kayo before. So next time, we expect your presence. You are the CI, sir, no? So anyway, wala tayong UP FINMA and what's the other one? Yung Greystone. So we expect more lectures. We expect more Lay Forums. Tapos siguro we have to extend hanggang doon tayo, no? Rest assured, just to temper the heat, we will provide you with cooling systems next time. So in the works na itong lobby namin. Sa susunod, medyo dalhin nyo na yung mga jacket nyo kasi magiging frozen na itong lobby namin. Pero for now, medyo konting tiis lang. We have the bad weather right now, no? El Nino. So let's just sit, relax. Pakinggan natin a very good speaker. He's a very good orthopedic surgeon specializing sa spine. Although ang topic natin dito, kaya medyo maaga ako, no? Kasi kasama rin ako sa mga group of people na apektado ng signs of getting young, di ba? Pag bumabata ka na, no? Nagkakaroon ka ng mga arthritic, we call that arthritis, no? Yung mga arthritic disorders. So, maraming types of arthritis, probably Dr. Sembrano will expound later on. Just to give you an overview, ang protina kasi, pag sumobra, yung basura ng protina, yun yung uric acid, di ba? Parang sugar. If you have too much sugar, hindi naman metabolize ng katawan, kulang ka sa insulin, or minsan hindi maganda yung metabolismo ng insulin, nagkaka-diabetes ka, di ba? Okay, so the three major components are fat, carbohydrates, and protein, di ba? Pag sa fat naman, pag sumobra, cholesterol yon, di ba? Taba. Ang protina naman,
pag hindi mo na-excrete yung sobrang protina in the form of uric acid. Kaya yung uric acid na yun, dapat nilalabas ng kidneys. Yung naiiwan, yun nagdideposito sa katawan. No? It's a chronic problem. Pwedeng may tinatawag na chronic gout. Anyway, ayoko mag-lecture si Dr. Sembrano. I'll just give you an overview. So makinig kayo. And of course, this morning's sponsor natin is Menarini Pharma. Nandito si Miss Ann at si Miss or Ma'am Angel. Okay? They will present their product later on. But without further ado, I would like to give you the microphone to bago natin i-introduce si Dr. Sembrano, may mga sasabihin pa si Bernard, our master MC. Okay? So, makinig kayo. They will have a very good topic. And we promise you, no, by next month, kasi monthly ito, no, this is a continuing learning event. So, we're going on our, we're going on our 4th, 5th year na. So, habang dumadami yung mga doktor natin na affiliated with us, lalong dumadami yung mga topic natin. Alam nyo, very important yung medical health, no? Kasi you could benefit from it. Kung marunong ka how to take care of yourself, you could share this to your family, di ba? Kaya kunyari, after this lecture, merong member ng family ninyo, or if you want, you could share it right now about mga arthritic disorders, especially gout. Magbe-benefit tayo rito, okay? And of course, libreng consultations na ito. And if you missed the previous lectures, all you have to do is browse your Facebook. Alam nyo na yun, di ba? Yung The Medical City. And you could search for the previous lectures we had. Okay? All you have to do is just search kung ano yung gusto nyo. Okay? So Bernard, take it away. Thank you. Palapalan naman po natin si Doc. Ay, maraming salamat po, Doc. Yun ang sabi nga ni Doc, tumatanda na po tayo. Actually, share ko lang din. Ako ay active po sa pagtatakbo. And current po, nagkaroon po ako for blood uric acid. Mataas po yung blood uric acid ko. So, di muna ako makatakbo ng mga 2 to 3 weeks kasi sakit yung tuhod ko din. During nung last week night, tumatakbo ako gabi yun. Then, yun po, di na rin ako nakatakbo dahil sumasakit yung tuhod ko. I think, pasok ako dito. So I'm very excited din di-discuss po na ating speaker po at saka ating magaling na doctors po sa discussions po natin ngayong araw. Alright? Again, maraming salamat po sa umattend. I would like also to thank sa mga umattend din from University of Luzon and then sa Kingfisher din po. Ayan, maraming salamat po sa pag-attend po. Then also sa mga employees and sa mga other patients po natin. Alright? So without any further ado, I will introduce now to you our speakers for today's lay forum po. I am honored to introduce to you our speakers po. He graduated his Bachelor of Science in Medical Technology at Lyceum Northwestern in the year 1985. In year 1989, he finished his Doctor of Medicine at the Lyceum Northwestern Francisco Q. Duque Medical Foundation College of Medicine and passed the physician licensure examinations in the year 1990. Philippine Board of Orthopedic qualifying examinations in the year 1995. He did his residency training for orthopedic surgery and traumatology at Philippine Orthopedic Center and earned his spine fellowship training at Singapore General Hospital and became diplomate fellow under Philippine Orthopedic Association, Philippine College of Surgeons, International College of Surgeons, Philippine Society of Oncologists, and Philippine Society of Medical Specialists Incorporated, and Philippine Spine Society. Currently, he is practicing as one of our active consultants in orthopedics and spine surgery here at the Medical City, Pangasinan. Without further ado, it is deep with pride and humility to introduce to you our today's speaker, Dr. Gabriel Sembrano. A big round of applause for him po. Good morning to all. Thank you for inviting me as speaker of this lay forum. This topic is a very important topic and very common complaint of patient, which is gout or acute gouty arthritis. Okay,
Ay, sorry. Gout is an acute arthritis or acute gouty arthritis in a common term. No? This is a common form of inflammatory arthritis which is very painful. No? It causes you severe swelling of your joints, redness, and at the same time warm to touch. No? And then usually affects your first metatarsophalangeal joint or your big toe. No? So areas of the body which is commonly affected by gout, your joints or big toe. This is your first metatarsophalangeal joint. This is most openly affected in gout. No. It's also seen in your bursa, tendon sheath, and also at the kidneys. So, with early diagnosis, treatment, and lifestyle changes, gout is the most controllable forms of arthritis. Madali lang po itong i-control, basta alam nyo lang pong laruin yung gamot at saka alam nyong i-identify yung gout kung ina-atake kayo. So the prevalence of gout usually is 1 to 4% worldwide, which affects 5 to 28 per 1,000 males, 1 to 6 per 1,000 females, and the incidence is range up to 0.1 to 0.3%. This is more common in men than in women with a ratio of 3:1 to 10:1. So who is at risk of getting gout or acute gouty arthritis? Adult males ages 30 to 50 years old. So papansin nyo, 30 to 50 years old sa lalaki. So it's very seldom na ina-atake sila before 30 years old. No? So the patient is overweight. So ang tendency para hindi ka tatakihin is mag-reduce ka lang ng weight mo. Too much drinking of alcohol or hard liquor. No? Ina-atake ka rin pagka mainom ka ng alak. No? So there is a family history of gout. No? Yung mga nag-organ transplant, heavy exposure to lead, and Asia Pacific Islander, just like ours, mga taga-Island Pacific tayo, and also affects African Americans. So these are the prohibited foods that you should not take. I-minimize nyo lang ang pagkain ng mga ganitong pagkain. Usually glandular tissues, mga laman loob ito. Paborito natin like bopis, pinapaitan, kung ano-ano pa dyan. No? Red meats, all red meats except white meats. So red meats, nagkokos lahat ng gout yan. Kasi ang end product niya is purine metabolism. Ang end product nun is uric acid. Beans, all kinds of beans, brown beans, black beans, green beans, and white beans, mga lahat yan, na pagka nakakain ka niyan, maatake ka ng gout. Sugar, honey, ano ba yung honey? Yung paborito nating pagkain sa McDonald's at saka Jollibee, no? Yung mga pancake na hinahaluan natin ng sauce, ginagamitan natin ng honey. So honey is the most sweetest sugar, yung fructose, that is fructose, no? Pag breakdown mo ang fructose, uric acid ang end product niya. Ano? So little fishes from sardines, mga dilis hanggang bunor, papaliit, pero papalaki, pwede. Ha? Seafoods, clams and oysters, and scallops. Ito yung mga nagbibigay din ng sometimes crabs, pero very moderate lang. Saka mga shrimp. Ano mga healthy lifestyle na parang pwede nating i-adapt, no?
kumain tayo ng mga alkaline foods. Ano ba yung mga alkaline foods? These are eating, you have to eat a lot of fruits and vegetables, no? Tapos, you have to avoid foods and beverages with high fructose. Yung mga foods na nabanggit kanina and beverages na high in fructose, like yung mga cranberry juice, apple juice, masyadong matatamis po yan. So, you have to limit this beverages too much sugar. And then, you have to limit consumption of natural sweet fruit juices. Ito pala yung mga sweet juices. Yung mga mga nabanggit na mga juices. And then, mainit ngayon, magpiprecipitate ang gout dahil sa sobrang init. Kaya kailangan mong uminom ng maraming tubig. You have to stay well hydrated. So, what are the symptoms of gout? Usually, this is very painful. Once na maapektuhan yung mga joints mo, hindi mo yan maigalaw sa sobrang sakit. So, kailangan mong ipadoktor yan o kumonsulta sa doktor para mabigyan ka ng gamot. No? So, kailangan yung ma-identify lang kung paano. Usually, mapapansin mo yung joint mo, pulang-pula, namamaga, hindi mo maigalaw. So, ina-atake ka na ng gout pag gano'n. No? So, usually, most common site is your big toe. No? Secondary lang yung mga knee, at saka ibang parts ng katawan natin, more common sa first metatarsophalangeal joint. So, mapapansin nyo yan, swollen, red, and warm. So, ito yung mga condition na nagbibigay din ng gout. Sometimes, nagpapataas ng blood uric acid natin kung meron tayo ng mga ganitong sakit. Common condition like hypertension, chronic kidney disease, diabetes mellitus, myocardial infarction, congestive heart failure, metabolic syndrome, and psoriasis. Psoriasis, yung alam niyo po ba itong sakit na ito, yung tinutubuan ng sobrang kati sa katawan, usually increase ang cell turnover, kaya nagkakaroon ng uric acid stone sometimes. Ganon din sa may mga some form of cancer. Increased cell metabolism din yan. These are rare health condition which is genetic in condition. Yung Kelly-Sigmiller syndrome, ito yung partial deficiency na makikita sa HGPRT, sa uric acid cycle. Usually, incomplete ang nito, mababa yung incomplete ang HGPRT, hypoxanthine guanine, pyrophosphoryl transferase, mababa yan. Pero sa Lisnihan, ito sample. Sa Lisnihan syndrome naman, usually self-mutilating ito. No? Kinakagat niya yung lips niya, yung mga kamay niya. Ito yung complete deficiency ng HGPRT, hypoxanthine guanine phosphoryl transferase, Lisnihan syndrome. No? Ano naman yung number 3, von Gertz syndrome? This is kasama ito sa 6 na glycogen storage diseases, which is yung deficient yung glycogen 6-phosphate dehydrogenase enzyme. No? Anong causes ng gout? Ang causes ng gout, usually deposition ito ng mga urate crystals na nadideposit sa mga joints natin. Pag in-examine nito, makikita mo para mga needle-like. No? Kailangan mong mag-arthrosynthesis and then send it to the lab. Kung makakuha ka ng sample, then makikita ganito ang itsura niya. Needle-like, no? Crystals or uric acid crystals, which leads to acute attacks, pain, swelling, and redness to your joint. Certain factors that increase chances of developing gout. Ano yan? High levels of urates.
Pero hindi ibig sabihin, pag mataas na yung uric acid mo, maatake ka na o magkakaroon ka na ng gout. Hindi ibig sabihin na lahat ng mataas ang uric acid sa dugo, nagkakaroon ng gout. No? Meron namang hindi po. Usually, kailangan meron siyang family history. Ito po, ng gout. No, para kung mataas na yung uric acid niya, tataas na rin yan. Mataas ang chance niya na magkaroon ng gouty arthritis. Male, menopause, yung gaya na nabanggit kanina, male, usually 30 to 50 years old. Pagka below 30, hindi pa inaatake ng gout yan. Sa babae naman, swerte yung mga babae dahil ang babae naatake after menopause. 60 and above. Bihira ang magkaroon ng acute attack sa babae na below 60 years old. Usually above 60. Pero pagka nagkaroon ka na ng attack, sunod-sunod na yan every year. 60 years old and above. So as increasing age, mas mataas na yung atake mo. No? Alcohol. So do not drink too much alcohol, especially beer. Yung beer, pag breakdown niya kasi maltose yan, is a form of sugar din. So, maatake ka rin dyan pagka uminom ka kahit isang beer lang. Drinking soda. Ano ba yung mga soda? Usually, mga nabanggit kanina like cranberry juice, apple juice, o kahit anong klaseng juice na mabibili sa market, masyadong matamis yan. Iwasan nyo po yan. Mas magandang gumawa na lang kayo ng sarili nyong juice na natural. No? Unhealthy diet. Ano ba yung mga unhealthy diet? Yung mahilig kumain ng karne. Yung lalo na yung mga red meat, no? Ang end product niyan is purine. Ang end product from purine metabolism is uric acid. Okay? So tataas po ang ating uric acid level sa blood. Ito naman, drugs na nagkokos ng hyperuricemia para alam nyo. Pagka may mga iniinom kayo mga gamot, no? Usually tumataas ang blood uric acid natin. Ano to mga kuan? Dahil ito yung mga gamot na nagdi-decrease ang renal excretion, hindi nakakalabas masyado. Ito yung mnemonics niya. You have to remember this. Can't live. Cyclophosphamine, alcohol, nicotinic acid, thiazide, Lasix, ethambutol, aspirin, and pyrazinamide. Kung mapapansin nyo, yung ethambutol at saka pyrazinamide, anong gamot yon? Pang-anti-TB. So, pansinin nyo, yung mga umiinom ng mga anti-TB drugs, hindi makatayo. Inaatake sila ng gout. Kasi because of the increased uric acid formation, no, sa blood nila. So, meron ding mga iba na nagkokos ng mga hyperuricemia, but unknown mechanism. Levodopa. Saan ba ginagamit yung levodopa? Sa mga Parkinson's disease, no? Theophylline. Sa mga asthma. Didanosine. Anong gamot yan? Pang-HIV, no? Ito yung mga treatment sa gout, no? Very common para hindi kayo mahirapan paano i-manage. You have to, pag once na inatake siya ng gout, you have to use only 2 drugs, no? NSAID and colchicine. What is the dose? Common drug is indomethacin, 50 mg per orem, 4 times a day for 24 to 48 hours. And it decreases to 50 mg per orem, 3 times a day for 48 hours. No? I-decrease nyo lang. Tapos, colchicine, iinom kayo ng 3 to 5 days. Usually, ang colchicine binibigay 0.6 mg maximum to 10 tablets. So, paano yung inumin yun? 1 tablet every 30 minutes. Iinumin ka hanggang not to exceed 10 tablets. Pero ito yun dati. Now, because of the severe side effect that caused by colchicine, ano ba mga side effect nito? Medyo nahihilo ka, nasusuka ka,
tapos nag-LBM ka. So, ginawa na nilang 3 times a day na lang. 500 milligram 3 times a day. So, yan ang recent recommendation nila to avoid or to prevent side effects. So, pag immediate ang result na kailangan nating ma-achieve, no? Pwede nating injectionan siya ng steroid. So, mag-arthrosynthesis tayo, tatanggalin natin yung fluid, then ipapa-examine natin, tapos mag-inject tayo ng steroid with 1 cc lidocaine. No? Ilalagyan yan. For large joint, 40 milligram. Pagka small joints, 10 to 20 milligram lang. Mga kamay, mga dito sa wrist joint, pagka mga ankle joint, knee joint, hip joint, at saka yung mga 40 milligram na sa mga shoulder. So, what is allopurinol and pibusostat? These are medicine that used for gout prevention. No? Usually, pag controlled na ang minomonitor kasi ang uric acid every 2 weeks. Once na makontrolled na siya, pwede ka na mag-start at wala na siyang pain, that's the time na mag-start ka mo ng allopurinol or pibusostat. Anong advantage ng pibusostat with allopurinol? Ang advantage lang ng pibusostat na bagong gamot, tinutunaw niya yung crystal. Not unlike allopurinol, no? Allopurinol is the most common medicine na ginagamit sa chronic gout, pero hindi siya nakakatunaw ng crystal. Not unlike pibusostat, no? Napiprevent niya yung gouty topay, no? Yun yung late stage ng chronic arthritis or chronic gout. Okay, that's my last slide. Thank you. Alright, congratulations. Napakalaman po natin si Dr. Sembrano po for very informative lecture po about sa gout. Hopefully ay may natutunan po dun sa topic po natin. So, at this juncture po, we will proceed po sa ating question and answer po. So, sa may mga katanungan po, itanong na po natin kay Doc at sasagutin po natin right away po. Alright? So, habang may mga nagtatanong, may foods po tayo na may bibigay po sa inyo. Alright? So, umpisa na po. Sino may mga katanungan po? Taas lamang po yung mga kamay po natin. So, sa mga barangay head workers, especially sa mga students po natin kanina. Ayan. May mga questions po. Then, kapag may mga questions po, bibigyan po natin ng 25% discount coupon. Diyan po, pwede po kayo magtanong. Yes po. Okay, so, open na po yung question and answer po natin. Sino may mga katanungan po? Lang po kayo para maintindihan niyo. Okay. While serving po yung food, alright, dito po tayo. May question po si ma'am. Hello po, good morning. Doc, tatanong ko, may nireseta na po kasi about sa Febosostat. About sa? Febosostat po, yung medicine po. Di ba may nireseta na po na Febosostat. Possible po ba na yung pag nag-a-attack lang yung gout, tsaka siya pwedeng inumin? Possible na? Yung pag Hindi po, may nireseta na po na Febosostat. Tapos, hindi siya iniinom everyday or possible na ilang days bago siya mag-attack, pwede ulit siyang inumin. Actually, nire-recommend na namin uminom ka ng mga allopurinol and pibusostat once na wala ka nang nag-subside na yung pain. So, kailangan mo na siyang i-treat as nagkaroon na ng remission eh. So, pwede ka na mag-start ng oral meds. Then, ang problema lang, sinasabihan namin ng pasyente na
kahit umiinom ka ng mga gamot na yan, pero may nakain kang kontra, so maatake ka uli ng acute gouty attack. No? So, ititigil mo yung gamot na yan. Yung allopurinol and febuxostat, ang iinumin mo is the NSAID and colchicine, which is most common drug sa acute attack. Doon kasi hindi pang acute attack itong febuxostat at saka allopurinol. Once you take this for acute attack, it will prolong the pain. Instead na matanggal, mapoprolong pa siya. Atakihin ka na 2 weeks to 1 month. So you have to stop it and then take NSAID and colchicine. Kung acute attack. Kasi magkaiba kasi sila ng treat. So ganun yung sinasabi ko. Kailangan nyo lang, you have to identify at saka dagdagan nyo ng life changes. You have to modify your mode of living, yung mga pagkain nyo, yung mga iniinom nyo, kasi para hindi kayo matake. Actually, yung remission ng gout matagal taon. Pero pag nakakain ka lang ng kontra o mga mahilig kang kumain ng maraming karne, saka yung mga bawal, maatake ka. Alright, palapakan naman po natin si Ma'am. Dito po, Doc, may question po si Ma'am po sa ating barangay health workers po. Hello po, Doc. Good morning. Doc, tanong ko lang po doon sa yung sa talampakan, pag yung parang yung tumutusok-tusok, ano po yung gamot niya, Doc? Kung tinutusok-tusok, baka iba pong kwan yun, baka hindi siya gout. Kailangan ma-determine muna natin na kung mataas ang uric acid nyo or kung sa joint, makakuha tayo ng ma-diagnose ka na meron kang gout talaga, positive ng needle-like crystals, gout talaga yan. Pero kung hindi, osteoarthritis lang o heel spur lang, iba po yung gamot nun. Inom ka lang ng pain reliever plus yung mga neuropathic pain na binibigyan namin like gabapentin or yung mga methylcobalamin, vitamin B12, pwede na po yun. Sige po, Doc. Thank you po. Sige po. Si Ma'am may questions din po. Good morning, Doc. Tumaas po yung uric acid ko nung nagpa-check up ako. Iresetahan ako ng fibrostat ba yun? Fibrostat ba yun? Yung febuxostat. ba yun? Hindi ko maano. Ngayon, okay naman ako, pero ano ba yun? Maintenance na ba yun? Pero opo. minsan kasi sumusumpong din eh. Opo. Ganito po yun. At saka dito po, Doc, nagkaroon ng Opo. Pagka sumasakit Mag- po, every 2 weeks po tayo magpapalit from 80 mg, 2 weeks. Tapos papakuha ka ng dugo uli. Pagka bumababa na, mabababa na rin yung dose natin to 40. Tapos, after 2 weeks, paulit mo uli yung blood uric acid mo. Pag bumaba na uli at nag-normalize na, pwede na natin gawing 10 to 20 mg. And then, mag-start na tayo after that. Kung wala na siyang pain, mag-start na tayo ng maintenance dose like allopurinol and febuxostat. Yung pong frozen shoulder, yun dito, kasama rin po ba yun? Kasama rin po. Opo. okay. Cause din po yun minsan. Yun lang po, Doc. Pwede naman natin na kung gusto mong immediate effect, pwede natin injectionan agad ng steroid para mawala agad yung sakit niya. Okay po, Doc. Thank you. Apo. Any more question? May question. Good morning po, Doc. Sir, Doc, pag use po ng long-term ng medicine about sa gout po, nagkaroon po siya ng kidney failure, pwede po siya mag-dialysis po, Doc? Oh, pwede. Usually talaga pag nagkaroon ka na ng CKD o nagkaroon ka na ng kidney failure, lalo na kailangan mo na magkuhan. Lalo na pag tumataas ang creatinine levels natin. Kailangan mo na mag-dialysis. Pero usually, ang nagdi-determine yan yung nephrologist.
ire-refer na lang namin sa kanila. Pagka nakikita namin tumataas na yung creatinine niya, ire-refer na namin sa kanila. Thank you po, Doc. Good morning po, Doc. Yes. Nakakatulong po ba yung mga supplement na available ngayon sa market? Anong supplement? Yung para sa gout and arthritis, mga ganun po. Yung, Anong gamot? Glucosamine, mga ganon? hindi po siya gamot. Yung mga no therapeutic claim po siya. Sometimes nakakatulong pagka naman mga vitamin C lang naman, okay lang. Kasi all the different kinds of vitamins pwede naman nating inumin. Pero the most important na vitamins lang naman na kailangan nating i-intake is the vitamin C. Because all the different kinds of vitamins can be synthesized by the body except vitamin C. So pagka gusto mo mag-take ng supplemental medicine, especially vitamins, i-take mo lang vitamin C kasi kailangan. And at yung bagong discovery sa vitamin C, if you take 1,000 cc or mega dose of vitamin C, nakakatanggal siya ng pain. So hindi na natin kailangan uminom ng analgesics which nakakasira ng kidney natin. Uminom lang tayo ng vitamin C, 1,000 mg, okay na. Thank you po, Doc. Yun ang may re-recommend ko, vitamin C pwede. Okay po. Pero ang rule sa vitamin C, this is acidic drugs, no? So do not take it in the morning. Kailangan beyond 10 o'clock. 10 o'clock, mas maaga, 9, 8, 7, huwag muna. Above 10, pwede. Pwede nang uminom. Thank you, Doc. Thank you po. Okay, sino pa po may mga katanungan po? In addition to that pala, yung vitamin C, bakit sinabi ko na ito lang yung important na vitamins, no? Because we lack gulonolactone oxidase enzyme. Wala sa blood natin yon, yung gulonolactone oxidase enzyme, which is responsible na magkaroon tayo ng vitamin C sa blood, no? Absent sa human yon. Makikita lang yan sa mga animals, no? Tingnan nyo, kahit weeds, grass lang ang kinakain, nagiging vitamin C, no? Dito po, Doc, may question po si Mama Car po. Good morning, Doc. Para sa mga mahihilig sa milk tea, kasi, Doc, di ba doon sa sugar, yung fructose yung pinaka parang bawal. Sa pagkakaalam ko, yung milk tea kasi fructose ang nilalagay nilang sugar. Gaano kaya katagal or bago mag-accumulate yung fructose na yon para magkaroon ng gout, especially yung mga bata? Kasi halos everyday nagmi-milk tea sila eh. Gaya na lang nasabi ko po, pagka mga bata lang, hindi pa atakin ng gout yan. Pag over 30 years old, pagka kasi more 30 to than 50. pagka babae, kailangan menopause na siya o hanggang 60 and above. Bihirang matake sa gout unless na meron kang history ng gout. Like ito, yung nabanggit kanina, yung lisnihan, sig filler, killer sig filler, at saka yung glucose 6-phosphate. Early gout ito. Nagkakaroon, 30 years old pa lang, nagkakaroon na sila ng hyperuricemia. Yung tatlong pan na to. Mga bagets, milk tea pa more. Mga bata, okay lang. Walang problema dyan. Okay, Doc, may questions pa po dito. Ay, sorry. For a while. Dito po si Ma'am. Good morning, Doc. Yung tatay ko kasi yung paa niya namaga siya talaga. Ilang days na po, sabi ko mapag-check up na lang siya. Ano po magandang gamot po para sa namamagang paa niya dahil sa gout? Dahil sa gout? Opo. Pag namamaga, kailangan, yan nga, sabi ko, kailangan ma-identify nyo lang kung namumula siya, sobrang sakit, inflamed, kailangan yung makita, redness, warm, mainit. Yan, inaatake po ng acute gout yan. So, ang inumin niya lang po yung, dahil nang sabi ko kanina, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, which is indomethacin. Pwede rin yung iba, like
yung mga Celebrex, Arcoxia, o kung ano pwede dyan. At isasamahan nyo ng colchicine 3 times a day for 3 days. After nawala na po yung pain, huwag nyo nang i-continue yung colchicine at saka NSAID. Tigilan nyo na po. Ibabalik nyo na yung maintenance drug nyo, which is Pibusostat or allopurinol. 1 month lang naman po yun na iinumin nyo yung maintenance drug na yan. Thank you, Doc. May additional question po si ma'am. Hello. Magtatanong po ulit ako. Ano po daw yung sa diclofenac? Sa diclofenac kasi may pasyente ako na lagi nagbumibili sa drugs ng diclofenac sa kami pinamig. Apo, sabi niya, nakakagaan naman ako, sabi niya. Minsan pag wala yun, mamaya, ano na naman, sabi niya. Ano bang kwan yun, epekto niya, sabi niya. Yung pag-inom ng diclofenac po. Ang diclofenac po, hindi namin masyadong ina-advise sa mga patient namin kasi nakaka-hapdi ng tiyan. Nakakaroon ng gastric irritation. Ito, dadaming pasyente ni Dr. Torio pagka nagkaroon ng gastric irritation. Kasi magbi-bleed po yan, secondary sa iniinom na diclofenac. So, sometimes may mga newer drugs na po na hindi na po namin binibigay, na binibigay namin. Yung mga Arcoxia, yung mga Celebrex, mga Tramadol, pwede po yan kasi hindi sa tiyan mismo na may metabolize. Okay, thank you po, Doc. Delikado po kasi yun. May questions pa po ba yung iba? Meron po dito. Good morning po, Doc. Yes, morning. Is ulasimang bato po still recommendable for gout po? Yung natural remedies po. Ano na? Is yung ulasimang bato po ba is recommendable pa rin po ba siya for gout po? Pag may bato? Yes po. Sa kidney? Herbal medicine po. Herbal medicine. Yes. Pag may bato na. And also yung pansit-pansitan din po. Anong na tanong? Herbal medicine po. Anong tanong mo? Yun po, kung advisable pa rin po ba yung mga natural herbals po, like pansit-pansitan po ganun, and ulasimang bato. Wala namang problema doon. Pwede kang uminom pa rin ng mga ganyan kasi supplements lang naman yan. But the problem, hindi mo na-address yung problema mo, yung bato. Kailangan mo magpakonsulta na sa nephrologist o sa mga urologist para bigyan ka ng gamot para matunaw yung bato. Kasi kung hindi, lalaki yun. Magiging staghorn calculus yun. Pag lumaki yun, ooperahan ka, tatanggalin yung kidney mo. Pagka lumaki na lumaki, kailangan makontrol yung taas ng uric acid. No? Kailangan bumabasa. Thank you po. Ayan po, may mga katanungan pa po. Doon po, may question po si ating employee po. Ay, hello po, Doc. Good morning po. Morning po. Doc, ask ko lang po, kung sakali po na, di ba po may gout, tapos po nag-undergo na po siya ng mga treatment, like po uminom ng gamot, ganun, tapos po, yun doon sa mga dapat iwasan is umiwas na. Pero po hindi pa po totally nahihil or nagagamot yung sa gout niya. Pwede po ba siyang mag-undergo po ng physical therapy po para po sa treatment ng gout? Pwede naman po. Basta medyo pa yung pain niya hindi mo tolerable o bearable sa pasyente. Pero pagka acute attack of gout, hindi mo kaya yon. Sobrang sakit po nung kasi. Pagka nagkaroon na ng remission o na-resolve na yung pain, pwede na. Pwede na mag-start. Alright. May mga katanungan pa po ba? Ako, Doc, may tanong po ako. Kasi ako po, ito lang last week, Doc, na nagpa-check up ako. Kasi yun nga po, Doc, tumatakbo po ako. Like, every day, mga 25 kilometers, 20 kilometers po yung tinatakbo. Then, may time po na nangyari na 2 or 3 araw ako nagpahinga. And then, after my warm-up, parang after work,
umuwi ako sa bahay, then I have to, parang tumakbo ulit, ganun po. Then, nung after my warm-up, nag-fast walk muna ako, and then nung tumatakbo na ako, dun po sumakasakit po dito. Then may naramdaman din ako sa may paa, dun sa basic dito sa may gilid. So, that time, nagpa-check up ako agad, direct po sa ER. And then, sabi ng doctor sa akin is, I think parang nabigla. Pero nakapan-check dun sa may EP ko before, meron akong mataas yung blood uric acid ko. Parang 8.10 po ata, Doc. So, ayun po. So, kinakabahan din ako at the same time, Doc. Kasi parang niresetahan ako. I don't know kung ano po yung isang gamot. Pero hindi ko kasi, after may bali may nireseta pa siyang multivitamins, like, hindi kasi that narinig ko kanina, Doc, like vitamin C. Pero kanina kasi, ay sa akin kasi ang nireseta is for vitamin B. Yeah, B1, B6. Yeah, parang ganun po, Doc. Then may gamot, pero sabi ni doctor dun sa taas, Doc, na after may EPE, kung tolerable yung pain, after may 2 to 3 weeks, i-observe kung masakit pa rin. Actually, Doc, until now, pag naglalakad ako or what, may mga pain pa rin. Pero although umiinom po ako ng multivitamins po. Yan. Then sa mga iniinom po, actually hindi rin po ako mahilig sa mga milk tea or whatsoever po. Yung mga ina-avoid ko naman po yun. Like, kumakain naman po ako, pero hindi ganun parang palagi. Then, sa coffee naman, kasi mahilig ako sa coffee, Doc. Like, sa black coffee lang siya, or tea. Yan. Pero hindi milk tea. So, yun po. Yung ganyan, usually, kailangan ma-determine yung cause ng kwan mo. Baka talaga meron ka talaga. Una, hanapin mo, baka may family history ka ng gout. Mas mataas ang chance mo mag-develop ng full-blown acute gouty attack. No? At later, pag hindi makontrol yun, magkakaroon ka ng gouty tophi. So, kailangan mong i-check yan every 2 weeks. Kailangan mong mag-check. Kung bumababa siya, bumababa yung level niya, ibababa mo rin yung dose ng allopurinol o kwan. Pero iniinumin mo yung ibusustat kung wala ka ng pain. Pag inaatake ka ng pain, 3 to 5 days, uminom ka muna ng colchicine. Pag wala na, plus pain reliever, saka ka mag-start ng allopurinol o pibusustat. Pero mas maganda pibusustat na kasi usually pagka amount ko nang binigay, wala nang atake, pwede ko na magbigyan na uli na allopurinol, 100 mg once a day for 1 month. Yun na yung parang pinaka-maintenance niya. Oh. Makakatakbo pa ba ako? Oo naman. Joke lang. Oo naman. Makakatakbo kasi bata ka pa naman less than 30. Ilan ka na ba? 26 daw. Malapit ka na mag-30. Mag-start na yan. Kaya pansin mo, yung 30 to 50, yun ang atake sa men. Sa babae, 60 and above. So, less than 30, nag-start ka na because of 2 months exertion. Pag lalo na ngayon mainit kasi, ang effect sa katawan natin, mauubos ang tubig natin. So, magpiprecipitate ang gout. Ipacheck mo rin, ang technique pala sa paano ma-monitor yung pag-atake ng gout natin, kailangan magpa-check up kayo every month at least yung urinalysis. I-check nyo yung acidity ng urine nyo. Normally, 7 to 7.5 yan. Pag bumaba to 6, to 5.5 to 5, nagiging acidic na yung urine mo, kailangan mo nang i-alkalinize. Magte-take ka ng sambong, 503 times a day, or you eat a lot of alkaline foods. Bawasan mo muna yung mga acidic foods. Ano ba yung mga acidic foods? Yung favorite natin, yung karne at saka kanin. Acidic foods yan. Ang damihan natin, alkaline foods, yung fruits and vegetables. Yun ang hindi natin kinakain masyado. So, ang technique, para yung nutrients ng fruits and vegetable makuha natin, kailangan wag muna tayong kakain. Unahin muna natin yung fruits and vegetable bago tayo kumain ng kanin at saka karne. Artificially full ka na, konti na yung makakain mo, kahit lechon pa yung nasa harap mo. Hindi ka na makakain masyado kasi artificially full ka na at the same time, na-address mo yung problema na nag-increase ka ng alkaline foods. So yun po yung laboratory test na kailangan, Doc? Yung urinalysis. Aside doon, sa akin kasi, Doc, may every mga 2 weeks, other tests magpakuha ka.
Like potassium Kahit or... urine. Huwag mong, usually nire-request ko, CBC, blood uric acid, blood RBS or FBS. Bakit kailangan yung RBS o FBS? Kasi pagka meron kang diabetes, 3 atake ng arthritis ang darating sa'yo. Osteoarthritis, gouty arthritis, at septic arthritis. Yung 3 yan, mamili ka pero darating lahat sa'yo yan kung diabetic ka. No? So kailangan mo ma-check yung diabetes mo, uric acid mo, at saka urine. Ayun lang naman 5. Okay, noted po yun. Alright. So yung mga may nagtanong kanina, yung laboratory test po dyan, you can avail po doon sa mga laboratory test natin. Okay? Okay, so may mga katanungan pa po ba? Okay, so meron pa po, Doc. Si Ma'am po, student po natin. Hello po, good morning po. Doc, tanong lang po namin kung pwede po bang isabay sa yung mga medicine po for gout, pwede po ba siyang isabay sa mga calcium supplements po? Calcium? Opo. Pwede po. Yung calcium supplements, especially if you are may gout ka, usually kasi ang gout, ang problema dyan, nagpe-precipitate ang crystals, ano? So, nagkakaroon tayo ng stone formation. So, medyo bawal yung pag-inom ng calcium at saka lalo na yung mga calcium carbonate. No? 4 na klase kasi ang calcium. May calcium carbonate, which is acidic medium yan. Kailangan mong kumain muna para hindi hapdi ang tiyan mo. At saka yung 3 calcium na gluconate, calcium citrate, at saka calcium lactate. Yan ang magandang inumin na calcium kasi hindi acidic medium. Alkwan siya. Kahit walang laman ng tiyan mo, pwede mo siyang inumin. No? So, yun ang mga binibigay kong gamot instead of calcium carbonate. Kasi carbonate, nagpe-precipitate to crystal minsan. So, meron ka ng gout, plus dinagdagan mo pa ng calcium, magpe-precipitate lalo yun, magiging makakaroon ka ng maraming crystal o bato. Pero, pagka namomonitor mo naman yung ihi mo, hindi ka naman acidic, nasa normal naman yung ihi mo, pwede kang uminom nun. Basta normal. Nasa 7 to 7.5. Yun ang normal na alkaline blood concentration. Pag bumaba, nagiging acidic yun pagka 5.5, 4.5. Magpiprecipitate ang gout. Doc, may isa pa po sana. Kung ano po yung other medications po na hindi po pwedeng isabay sa gout medications para po sana babawasan yung drug-to-drug interactions po. Yun yung mga nabanggit lang naman ang mga yung can't live. Pagka memorize mo na yun, madali lang na memorize eh. Can't live. Yun lang naman 8 na yun eh. Ang nagpo-produce ng hyperuricemia. Liban doon, i-review natin, cyclophosphorin, yung mga Lasix, thiazide, yung mga yun, yung 2 ethambutol, paracetamol. Yun, pag naiinom mo talaga, kahit ayaw mo, atakihin ka talaga ng pain. So, kailangan tanggalin yun. Or, huwag di mo siya mainom. Okay, thank you so much po. Liban doon, pwede na. Thank you po. Ayan, so may mga katanungan pa po ba? There anything else po? So may mga gusto pa po magtanong? Okay, so kung wala na po, palapakan naman po ulit natin si Dr. Sembrano po for the very informative po and everyone po ay may natutunan po sa discussions po dito. Before that, bago po tayo mag-proceed sa certification daw, I will call muna ang ating sponsors from Minarity po to talk for their product po. Ayan. May I call Ma'am Angel and then Ma'am Ann po in front of. Ay, sige po. So, hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. I'm Angel po from Menarini. Ayun. So, gusto ko lang po i-share quickly lang po yung mga products namin na handle po namin sa line po namin. Ayun. So, firstly po, ang aming ursodeoxycholic acid, Ursofal. Actually, ito po ang innovator UDCA na nasa market po. And over 30 years na po siya in the market. Ayan. For dissolution ng cholesterol, gallstone, and chronic cholestatic liver disease. Ayun, so, next po. Ayun, so, as nasabi ko nga po kanina, that Ursofal is the unparalleled innovator ng UDCA
with proven efficacy and safety over 30 years. So, over 30 years, meaning po, proven safe and effective po ang ating ursodeoxycholic acid, Ursofal. Ayun. And, ayun po. Ito din po, Bilastine Bilaxten, second gen antihistamine that is truly non-sedating. Hindi po siya nakaka-antok. So, sa mga nagsasuffer po ng allergic rhinitis, urticaria, yung mga skin diseases po, ayun po, Bilastine Bilaxten po, 20 milligrams. Ayan. And ayan, ideal po siya, truly non-sedating, fast, within 30 to 45 minutes po yung onset of action niya. And beyond 24 hours po, beyond 1 day po yung allergy, rhinitis and urticaria control po ng Bilastine Bilaxten. Ayan. So, available po ang Bilastine Bilaxten ng two formulations. Si 20 milligrams po is for adult patients, 12 years old and above. And then we have po, recently lang po, we have launched po si Bilastine Bilaxten for kids naman. Ito ang 10 milligrams for 6 to 11 years old or kids with body weight of 20 kilograms. Ayan po. So, same po siya, once a day dosing po. Ayan. And thirdly po, ang ating, of course po, Sinopret products, products po. Sinopret helps po clear clogged nose, relieve runny nose, and alleviate headache due to sinusitis. So, it helps po enhance yung immune system ng patients para labanan yung colds. So, available po ang Sinopret natin sa 3 SKUs po. Ayan. Mayroon po tayong Sinopret syrup, which is as early as 3 years old po, pwede po natin siya ibigay. And meron po tayo si Sinopret Dragis, yun po yung pang 6 to 11 years old, 1 Dragi 3 times a day. And yung ating Forte naman for adult patients, 12 years old and above, 1 Forte 3 times a day naman po yan. And then last po is, of course po, yung ating Camilosan mouth spray po for the treatment po ng sore throat. And actually po, yung Camilosan mouth spray po natin, nilang po siya pang sore throat, pero treatment din po siya ng, next slide po. Ayun, treatment din po siya ng tonsillitis, pharyngitis, laryngitis, halitosis, stomatitis, and gingivitis po. So, next po si Lady Ann. Good morning po. Ann po pala, sa Menaridi din po. I-present ko lang po sa inyo yung ibang products namin. Sa pain naman po. Sir? Unang-una po is yung etoricoxib Arcosia. For acute to severe pain of your patients, yung etoricoxib natin is pwede po diniscuss ni Dr. Gab, which is the gouty arthritis. For gouty arthritis, we have 120 milligram tablet given once a day. Pero si Arcosia, available din po siya sa 30, 60, 90, and 120 milligram. Lahat po ng preparations natin for acute to chronic pain is once daily po for convenience na rin po natin. No? Sir? Another po is yung NSAID namin, which is the dexkitoprofen, kites, for mild to moderate pain naman po ng patients nyo. Ang kagandahan naman po ng NSAIDs po namin is lesser gastrointestinal irritation for your patients. Tapos yun po, 25 milligram tablet, 1 to 3 times daily. And another rin po, lastly po, for arthritis, we have the topical na non-steroidal anti-inflammatory agent, which is the ketoprofen fastum gel. Ang kagandahan po ng fastum gel natin is doon lang po sa mismong on-site ng inflammation ang pinag-aanuhan ng ating fastum gel. Ayun lang po, for pain, syempre kailangan rin po with the prescription, especially kay Dr. Gab or other doctors natin dahil yun nga po, si fastum natin is an NSAID agent po. Ayun lang yung kites, Arcosia, tsaka fastum gel. Hindi po. Okay po, palapakan po natin ating sponsor from Minardi po, Pharma po. Okay, so at this juncture po, we have now proceed for the certifications of sa ating speaker po. May I call po in front of our stage po, sila Ma'am Vivian po, our business development. Dr. Chris po in front, and then our speakers po, Doc, dito po sa harap for the certifications po.
Sign ko man. All right. These certifications of appreciation to Doc Gabriel Sembrano for his valuable time and expertise shared as a speaker during the lay forum entitled Cracking the Code of Gout, a lay forum all about gouty arthritis, given this 24th day of April 2024 at the Medical City, Pangasinan, Naval Street, Pantal, Dagupan City. Signed by our Chief Operating Officer, Dr. Jesus Rodriguez C. Tuazon, our Chief Medical Officer, Jose Christopher Entorio, and our President and Chief Executive Officer, Juan Antonio Maximiano Arescano. Ayan, so palapakan po ulit natin si Doc for the very informative at hopefully everyone po ay may natutunan po. Okay, may I call our CI and then may I call po si Ma'am Mace din po in front. Ma'am Mace. Ma'am Mace. Our finance controller po. Ma'am Vivian, isa pa po. Okay, next naman po, our barangay health workers po. Wala munang uuwi po. May laro pa tayo mamaya. Again, wala munang uuwi. Di pa tayo tapos. Alright? For the PHW muna, in front. Picture muna, in front. Again, wala po munang uuwi. May 5 laro pa tayo for the last po. Okay, calling po lahat muna barangay health workers po. Dito na po in front. Okay po, umupo muna yung iba po. Okay. Again, palapakan po natin si Dr. Sembrano po for the very informative talk po natin ngayong araw. Again, show po natin sa screen bago po tayo mag-end. Yes po. May 5 game pa tayo. Ayan. So, alam kong yung iba gusto na umalis. Pero gusto nyo po ba maglaro? For the last po, present po natin sa screen. Okay. Okay. Word puzzle naman po tayo. Ayan, ito, every forum po natin, hindi nawawala ito. Okay, 5 lang naman po ito. So, bago tayo mag-end, umpisa na po natin for the first round. Are you ready na po? Ready na po ba lahat? Ready na ba dyan? Lapit po kayo dito para makita nyo. Okay, game. Round. Dito muna, dito. Gout. Tingnan natin, gout ba? Gout to? Gout ba? Correct. Bigyan po natin si ma'am. Okay, first round pa lang yan. May 4 pa tayo. Next round. Taas lang yung kamay. Dito may sumagot. Joints po, Joints. Okay, joints ba? Correct. Okay, bigyan po natin ng si sir. For the next round, round 3. Ayan. Taas lang yung kamay para makita ko. May nakita ko nauna doon sa likod po kanina taas. Okay po. Lapit po. Kidney nga ba for the round 3? Tama, kidney. Bigyan po natin si ma'am ng prize and tsaka ballpen po. Okay, may dalawa pa po. Okay? Next round. Ayan. Para may nakita ko dito.
Arthritis. Arthritis. Arthritis nga ba? Pa-check naman. Correct. Tama po. Congratulations po, ma'am. And for the last, eto na po, for the last round. Okay. Okay. Nakita ko si ma'am, tumaas. Russia. Russia. Bruce. Borussia. Tama ba yun? Check nyo nga, tama ba? Ay, ako nalito na rin. Ulitin natin, BR. Wrong. Okay, dito may nakita ko kanina. Bursa or Bursay. Bursa. Bursa. B-U-R-S-A-E. S-A-E. S-A-E. Okay, check natin. Tama ba si sir? Correct. Bigyan mo na lang ng dalawa. Congratulations po. Ayan, maraming salamat po again sa ating umattend po sa ating Universidad de Dagupan Schools, sa ating University of Luzon, and sa Kingfisher po. And of course, sa ating mga barangay health workers po from Herrero Perez at sa Bulosan po. Again, sa Doc po, sa clinic hours po niya, visit lang po kayo sa room 124. Open po si Doc ng Monday until Wednesday po. Ang duty po niya is 10 a.m. to 2 p.m. Ayan, so kung may tanong pa po tayo, punta lang po tayo sa clinic ni Doc Gabriel Sembrano po. Ayan, so maraming salamat po sa pag-attend po. See you po for the next lay forum po natin. Maraming salamat po and have a nice day po. Ingat po kayo sa pag-uwi. Thank you po.